panaguri o predicate. Kalimitang nakakabit ang salitang I sa unahan ng pandiwa o verb. The word di karaniwan means uncommon, kabalikan means reverse. Minsan, gumagamit ito ng siya ay or ang ay. Halimbawa, si Jaime ay matangkad. Ito ang halimbawa ng di karaniwan na pangungusap. Kung ating titingnan, may ay ito sa pangungusap. Kaya tandaan, kapag merong ay, ito ay halimbawa ng di karaniwan na ayos. Halimbawa, ako ay maganda. Ang salitang ako ay simuno, maganda ay panaguri. Tingnan mo, ito ay nagsisimula sa simuno at nagtatapos sa panaguri. Sila ay masaya. Sila ay simuno, panaguri ay masaya. Huwag kalimutan, nagsisimula ito sa simuno at nagtatapos sa panaguri. Narito ang mga halimbawa. Si Alex ay nahuli sa klase. Ang mga mag-aaral ay papunta sa silid-aklatan. Si Josa ay kinagat ng aso. Ang bata ay nadapa. Ang mga mag-anak ay nagsisimba tuwing Sabado. Ang musika ay punong-puno ng damdamin. Kung titingnan mo, ang mga paksa ay nasa unahan at ang panaguri ay nasa huli. At ang panandang ay ang kadalasang nagdurugtong sa dalawang bahagi ng isang pangungusap. Panuto, tukuyin kung ang pangungusap ay karaniwan o tuwid o di karaniwan o kabalikan. Isulat ang iyong sagot sa ibaba or sa papel. Alam niyo ba? Isaiah 41:10 it says, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka." Mga mag-aaral, ang Diyos ay tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan at bibigyan niya tayo ng lakas na higit sa karaniwan na ating natatanggap ay mula sa Diyos. Sana mayroon kayong natutunan sa araw na ito. This is Teacher Maria of the Fierce Academy. Don't forget to like, share, and subscribe. And also, comment down below what will be our next topic. God bless everyone.